Fitness goals, taas ang kamay ng mga nagwo-workout dyan. Pero tandaan ha, ang exercise dapat sinasabayan rin ng healthy diet. Pero pag-aalala ng iba, kapag sinabing dieta, mahal! No worries mga kapuso, we got you! Dahil swak na swak daw dyan ang diet na healthy na, mura pa. Abangan yan mamaya. Ilan na ang anak mo? Yan daw ang tanong noon sa 30 taong gulang na si Yang Lim mula Putatan, Iloilo nang minsan siyang lumobo. Sabi sa akin na mukha daw ako may anak, ilan na ba yung mga anak ko? At kasi ang laki-laki ko na yung timbang ko dati is 56 kilograms. So doon na rin umabot sa point na parang boiling point na rin na I think I need to take control of my body na. Dahil dito, nawala ng kumpiyansa sa sarili siya. Parang ang sobrang bilis. I am gaining weight every day. I tried a lot of diets. Nagja-jogging po ako almost every day. But years passed, hindi po nag-work. Dito na siya nagdesisyon na magbawas ng timbang. Sinimulan niya mag-research sa internet. Ang kanyang nakita, plant-based diet o yung puro gulay o prutas lang ang kakainin. Nadiscover ko yung plant-based diet at yun yung sinunod ko na puro gulay at prutas lamang. Ayon sa eksperto, ang plant-based diet ay nasa ilalim ng tinatawag na vegetarian diet, kung saan kalakhan ng kinukonsumo ay mga gulay at prutas at iba pang source ng protina. Ang plant-based diet ay ang pagkonsumo ng mga pagkain mula sa plants or fruits, vegetables, whole grains, legumes, nuts, and seeds. From the name itself, plant-based meaning kumakain ang diet mo ay majority nanggagaling sa plant. Ayon sa eksperto, hindi lamang gulay o prutas ang pinanggagalingan ng sustansya ng vegetarian diet. May 5 characteristics ang plant-based diet o vegetarian diet. May tinatawag tayong vegan or total vegetarian diet, meaning purely kumakain lang ng fruits and vegetables or galing sa gulay at ine-exclude ang mga animal products kagaya ng dairy and eggs. May tinatawag naman tayong lacto-vegetarian diet, ibig sabihin kumakain sila ng dairy products on top of their plant-based or fruits and vegetable consumption. Meron tayong lacto-ovo-vegetarian diet naman na nag-a-add naman ng dairy, eggs or itlog at plant-based products like your fruits and vegetables sa diet. Meron naman tayong pescatarian diet na tinatawag na kumakain ng fish and other seafood on top of their fruits and vegetable consumption. And lastly, meron tayong tinatawag na semi-vegetarian o flexitarian diet na ine-exclude lamang ang red meats pero kumakain po sila ng chicken and seafood. Pero ng kanyang aralin, ang plant-based diet, hindi naman pala kinakailangan maging mahal. Dahil karamihan dito, mapipitas lang niya sa kanilang bakuran. Nasa paligid lang po namin yung mga gulay at prutas. Pwede din po kayong magtanim sa inyong mga bakuran. Noong una, hirap daw si Yang na puro gulay at prutas lang ang kinakain, gaya ng kangkong, talong at tofu na madalas niyang isahog sa mga lutuin. Lalo't nasanay siyang puro karne ng manok at baboy ang kinakain. At yung mga adjustment lang siguro ay yung pag-prepare ng mga pagkain. Kunwari, pag Sunday, i-prepare ko yung mga soup, kung ano yung mga uulamin ko for the whole week. Pero tiis-tiis lang daw at makalipas ang 2 linggo, nakita niya na raw agad ang pagbabago sa kanyang timbang. Nagbawas po ako ng timbang at gumaan din po yung pakiramdam ko. And then sabi din nila, parang bumata din po yung itsura ko. And then yung buhok ko, yung skin ko, nag-improve din po ng maganda. At bumilis din yung metabolism ko at bumilis din yung aking digestion. Sa loob ng 10 buwan mula 56 kilos, bumaba raw sa 45 ang kanyang timbang ng pagulay-gulay lang. Masayang-masaya po ako sa result ng aking diet dahil gumaan po yung pakiramdam ko at parang may freedom na po ako. Effective nga ba sa pagbabawas ng timbang kung puro gulay at prutas lang ang kinakain? Nakatutulong naman ang plant-based diet sa pagbawas ng body fat basta mayroon ka ding regular exercise.
Since ang plant-based diet ay mataas sa fiber content, meaning nakakabusog ka agad ito. So yung extra serving natin minsan ng pagkain, nababawasan dahil nga nafe-feel mo nang busog ka na. Ang positibong epekto ng plant-based diet, ibinahagi na rin niya sa social media para ma-inspire ang mga netizen na ang pagdidieta di kailangang mahal. Enjoyin nyo lang po yung journey ninyo sa plant-based diet. Kung nais nyo pong maging healthy at magbawas ng sobrang timbang, ito po ay madali lang gawin. Ang kailangan lang natin dito ay commitment at disiplina. Ngayong araw nga, isha-share sa atin ni Yang ang isa sa kanyang mga gulay specialty, ang ginisang dahon ng alugbati. Ang gamit po nating mga sangkap ay kamatis, bawang, at sibuyas, at sili. Meron din po tayong toyo at ang ating dahon na alugbati. Sinimulan niyang igisa ang bawang, sibuyas at kamatis. Tsaka niya inilagay ang dahon ng alugbati. Haluin po natin ng mabuti hanggang 3 to 5 minutes. At pwede din po nating lagyan ng soy sauce. Pag kumulo na po yung tubig, pwede na po nating patayin yung apoy at huwag po nating i-overcook yung dahon. Ito na po ang ating ginisang alugbate. At para makumpleto ang kanyang pananghalian, pinartneran pa niya ito ng atsara. At ito na nga ang ginisang dahon ng alugbati. Masustansya na, mura pa. Basta gulay at prutas, siguradong masustansya yan. Pero, paalala po ng isang nutritionist dietitian, hindi porket mga gulay at prutas lamang ang kinakain, ay siguradong malusog na po ang ating pangangatawan. Posible rin kasing magkaroon ng nutrient deficiency dahil sa kakulangan ng vitamins o mineral sa katawan na pwede hong makuha sa mga animal-based na mga pagkain. Kaya, mainam pa rin syempre daw ang magkaroon ng balanseng pagkain. At tandaan, sa plant-based diet, hindi lang naman basta gulay at prutas lang. May naman tayong plant-based sources na mayroong protein, kagaya ng beans, peas, lentils, and other legumes, some nuts and seeds. So kung mailalagay mo yun sa diet mo at ayaw mong kumain ng meat or other animal-based protein, okay lang na dapat kang mag-add ng mga ganong klaseng plant-based protein sources. Pero ang pinakamahalaga raw bago sumubok sa anumang dieta, kumonsulta muna sa eksperto. Maigi muna na kumonsulta sa isang registered nutritionist dietitian bago sumubok ng diet or kahit pa plant-based diet yan. Pwede naman itong gawin ng lahat, ngunit kung ikaw ay may sakit or buntis or nagpapa-breastfeed or nasa developmental stage kagaya ng teenagers and yung mga bata natin, kailangan may konsulta muna sa isang healthcare professional para maiwasan natin yung mga nutrient deficiencies. Bukod kasi sa pagbabawas ng timbang, ang mas priority daw dapat ang diet na mainam sa ating katawan at kalusugan. Ang gusto kasi natin ay makapag-establish tayo ng good relationship with food. Ibig sabihin, hindi tayo nagre-restrict ng food or food groups, pero nagdadagdag lang tayo ng mga pagkaing matataas sa nutrients. At gusto natin sustainable ang diet na ito kahit saan man tayo pumunta or may okasyon man. And ang isang diet, individualized siya, meaning no diet fits all. If nag-work ang isang diet na yun sa ibang tao, hindi guaranteed na mag-work din iyon sa'yo. Kaya kailangan kumonsulta tayo sa isang healthcare professional. Ang pangangalaga sa kalusugan, hindi kinakailangang maging mahal. Dahil ang masustansyang pagkain, madalas abot kamay lang natin sa ating bakuran.